Maynila. Maligayang pagdating po sa lugar na nag-iisang Supremo Andres Bonifacio. Matapang at handang-handa ng lumaban dito sa gobyernong Budoy. Una po, gusto ko pong humingi ng kapatawaran sa sambayanang Pilipino dahil isa rin po ako sa mananagtulak na tumakbo si Bongbong Marcos para presidente dahil akala namin mamahalin niya ang bayang Pilipinas. Akala namin hindi siya diktador. Akala namin totoo ang unity. Dalawa na lang ang ipinangako niya ng kampanya, hindi niya pa tinupad. Una, unity. Nasa na ang unity? Nasa na ang ipinangako? Nasa na ang ipinangako mong pagkakaisa? Nasa na yung ipinangako mo kapag nagkaisa? Lahat ng problema ng Pilipinas sagot na ng pagkakaisa. Unity na lang, hindi mo pa tinupad. Pangalawa ko pong hihingi ng tawad. Isa po ko sa mga nag-ikot, Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasabi ko, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, tagalit sa pamilya Marcos. Kapag si BBM ang presidente, may 20 pesos sa tayong bigas. Bumubulungan siya ng sambayan ng Pilipino. Ang presyo ng bigas, 55, 45, pinaglululoko na lang nila tayo. Alam kong nakamonitor ngayon, ang mga nakamonitor, lalo na yung mga best friend ko. Magkakasama naman tayo ng kampanya. Masakit sa amin na nagkakahiwalay tayo. Ang pinakamasakit, yung ginawa ninyo kay Pastor Kibuloy sa LGC. Tandaan mo! Tandaan mo, Bongbong Marcos! Lahat ng mainstream media, ang sigaw, anak ng diktador. Ang SMNI, binigyan ka ng plataforma, binigyan ka ng lugar, ng oras para maisalita mo ang mga advokasya mo. Pero ang ginagawa mo ngayon sa Davao, walang hiya ka talaga! Isang budol! Ito lang sasabihin ko sa inyo. Saksi, ang pinakamamahal kong Andres Bonifacio. Matapang kami ang maisog. Bilangga ang oras mo sa kapangyarihan. BBM Bisay! Mahiya tayo sa ating mga apo sa susunod na henerasyon. Kapag nagbingi-bingihan tayo, siguradong sisisihin nila tayo sa mga hukay natin. Na hinayaan natin makabalik ang Marcos para lang ransakin, walang hiyain ang bayang Pilipinas. Kaya sa lahat, lalo na yung mga best friend kong mga sa kabila, hi. Lalo na sa mga pulis, sir, tandaan nyo, nangako kayo sa konstitusyon na protektahan nyo kami. Protektahan nyo ang taong bayan. Hindi ang mga nag-uutos sa inyo na kunin si Pastor Kibuloy para lamang sa reward na hindi namin malaman bakit kating-kati sila. Ang dami na nilang pera, gusto pa rin magnakaw. Hindi na Isa na lang, kontento. sa ikatlong pagkakataon, humihingi ako ng suporta para ituwid natin ang mali nating mga nagawa. Mali nating ibinoto si Bongbong Marcos, tapos na yon, past tense na. Dito tayo sa present tense, maisog tayo. Marcos, alis dyan. Lumayas ka na. Ayaw ka na ng taong bayan. Hindi na namin gusto ng isang Marcos pa. At pakatandaan mo to, BBM. Pakatandaan mo to, BBM. At sa pamilya niya, wala nang Marcos na makakabalik sa palasyo ng Malacanang. Tandaan mo yan. Hanggang sa ulit tubo namin. Hanggang sa ulit tubo namin. Wala nang Marcos panguli ang mamumuno. Lalo na dito. I-welcome namin kayo sa lungsod ng Maynila. Sa lungsod kung saan lumaki ang ating bayaning Andres Bonifacio. Saksi siya. Ang laban niya ay laban din natin. Huwag tayong matutulog. Hindi tayo aalis. Sisiguraduhin natin. Ito na ang pagbabagong hinihingi natin. Sa mga kaibigan po namin sa KOJ,
JC, hinihingi ko po ng kapatawaran ang mga nagagawa ngayon doon sa Davao City. Hinihingi ho namin ng kapatawaran kasi isa po kami sa mga instrumento bakit ginagawa ni BBM dahil kami nag-alala sa kanya. Ngayon sasamahan namin kayo ng tulo, ipagtatanggol natin. Nananawagan ako mga kababayan. Nangalawagan ako. Kapag natakot na tayo, nagsisimula na ang diktadurya. Pag natakot na tayo magsalita, nagsisimula na ang diktadurya. Ipinaglaban na natin ang kalayaan natin noong 1986. Hindi natin hahayaan dahil magkakaisa tayong poproteksyonan ang ating kalayaan sa pamamahayag. Walang sino man ang pwedeng sumikil nito. Sisiguraduhin natin, itatama natin ang pagkakamali. Pangulong BBM, nandito na kami. Handang-handa na kami sa gusto kong gawin. Isa lang ang gusto namin sabihin sa'yo. Bumaba ka na! Tama na! Sobra na pahirap! BBM resign! Sobra na pahirap! BBM resign! Maraming salamat po! Ito po, ang Pilipinas! Magandang gabi po sa lahat po ng narito, mga kababayan. At binabati ko po ang bawat isa na narito na tayo po ang tunay na mga bayani ng bansang Pilipinas. Kaya palakpakan po natin mga kapatid ang ating mga sarili. At pinasalamatan ko po ang ating mga magigiting na mga bisita rito, sila Harry Roque, sila Sandra Kang, sila Attorney Glenn na matatapang si Mr. Morales at sa lahat ng mga narito mga kapatid. Sa lahat po ng hindi nakakakilala po sa akin, okay lang po yan sapagkat hindi ko rin naman po kayong kilala. Okay lang po yan. At katulad po ng sinabi ng ating magiting na bisdak ng Pilipinas, hindi na po importante kung anong kulay po tayo, kung dilaw, pula, puti. Ang importante po ngayon, tayo ay magpakulay sa lahat ng mga naririto, ng mga vlogger. Isang pakulay yan. Magpakulay kayo sapagkat itong mga vlogger na ito ay nag-aaksaya ng kanilang mga panahon, oras at talento upang kanilang ihayag hindi lamang sa buong Pilipinas kung hindi sa buong sanlibutan kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon mga kapatid na ino-oppress ang atin po mga kapatid na naroroon sa lumang pangako ang Mindanao na kung saan ay naninindigan ang ating mga kapatid na mga playground citizen. Justisya! 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 Gutom na ba kayo mga kapatid? Huwag po kayong mag-alala sapagkat yung gutom ay lilipas din yan. Yung antok, itulog nyo lang. Iyan ay wala na kayong puyan. Pagpagod kayo, mamahinga lang kayo, palakasan naman kayo. Subalit yung ipinaglalaban natin dito sa Liwasang Bonifacio, sa araw na ito mga kapatid, ay ito ay para sa mga susunod na mga saling-lahi sa ating mga anak, mga apo, at mga pamangkin. Kaya kinakailangan na tayo ay manindigan na bilang mga Pilipino mga kapatid. Kinakailangan na tayo ay makalaya na sa kuko ng mga pang-aping mga banyagang Amerikano. Sa kuko ni Tayo Kuting pa mo. ay mabubuhay sa ating mga sarili mga paa. Katulad ng ipinadama sa ating ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na hindi siya tumama sa bansang Amerika. Kaya maraming mga banyaga ang gusto sumakop sa bansang Pilipinas sapagkat tayo ang perlas ng silanganan. Napakarami nating mga natural resources. Tayo
ating mga sariling mga pamayanan sapagkat kahit ano ang itanim ninyo sa inyong mga bakuran, ito ay tutubo. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat meron tayong mga kapatid na naninindigan doon sa Davao kahit na i-disperse na ng mga kapunsan ang kanilang mga peaceful na pag-arali doon mga kapatid. Sila ay nanindigan pa rin. Sila ay binatuhan ng tirgas. Ang kanilang sandata ay panalangin lamang at ang kanilang mga sigaw, mga Amen! Hostisya! 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 Pero ito, mga kababayan, sa buong buhay po ng ating kababayan na si Pastor Apollo Sikibuloy, na siya po mula sa pagkabata niya, mula sa Santa Catalina, Lumao, Pampanga, siya ay napunta sa padako ng Mindanao sa paanan ng bundok Mount Apo mga kapatid. Kaya ang naging pangalan niya ay Apollo. Kaya siya ay itinayo niya ang mga organisasyon ng Children's Joy Foundation, ang Sunshine Philippines Movement, ang People's Club International. Para saan mga kapatid? Para yan sa Nation Building. At ang SMNI ay narito kasama natin. Shout out sa mga taga-SMNI. At shout out din sa mga kapatid natin na narito, ABS-CBN, TV5, na huwag nyo naman paligtarin ang balita. Hostisya! 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 Hindi siya ang tag-edit na lang. Talagang napakarami nating issue mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya ang ating mga kapatid na vlogger, araw-araw, oras-oras, sila ay nakalive, sila ay nagpo-cover ng mga nangyayari sa buong kapaligiran, sa buong sanlibutan. Iyan ang bagong media, ang mainstream media ay patay.